Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating po itong kukunin sa libro ni Propeta Isaya, Kabanata 12, talata 2. Ang sabi po dito, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ay isang awit ng pasasalamat sa Panginoon at ito'y pagpapahayag din ng Kanyang lubusang tiwala. Kaya nga nasabi niya dito na sa Diyos na siyang nagliligtas sa Kanya, na siya ay tiwalang-tiwala at wala siyang pangamba. So ang mga tao na makapagsasabi lang nito ay yung mga taong tested na nila, no? Nasubukan na nila sa buhay nila yung tulong ng Panginoon. Kaya gayon na lamang yung kanilang tiwala. Kaya ano man yung pinagdaraanan nila, hindi sila nangangamba. Ito yung mga taong dumaan na sa mga matitinding pagsubok. Ito yung mga taong naranasan nilang mag-isa na parang wala na silang pwede pang lapitan, wala na silang pag-asa, wala nang taong tumutulong sa kanila o kaya wala nang solusyon sa tingin nila yung problema o kaya yung mga paghihirap na dumarating sa buhay nila. Ito yung mga taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos na sa time na walang-wala, sa time na nawawalan sila ng pag-asa o hinang-hina na sila, naranasan nila sa mga sitwasyon na ito yung tulong, yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga dito, sabi niya, tiwalang-tiwala siya na ang Diyos na ito ang magliligtas sa kanya at wala siyang pangamba. So dito pa lang, sa kanyang kaligtasan, ibig sabihin, alam niya, ano man yung mangyari sa buhay niya, safe siya. Wala siyang dapat katakutan, wala dapat siyang ipangamba. Diba? Kung paano na sa past life niya ay naranasan niya na iniligtas siya ng Diyos sa may hirap na sitwasyon ng buhay niya. Yung panahon na yun ay talagang nandun yung tulong ng Diyos. Kaya nga, nasasabi niya na tiwalang-tiwala siya. Diba? Yung trust niya, walang halong pangamba. Yung full na trust niya sa Panginoon, nandun po talaga. Kasi walang halong pangamba sabi niya doon. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Para sa kanya, si Yahweh yung lahat sa kanya. Siya yung everything sa buhay niya. Mawala man ang lahat, wag lang mawala si Yahweh. Wag lang mawala ang Diyos sa buhay niya. So yung tiwala niya, hindi sa kayamanan, hindi sa posisyon niya, hindi sa ano pa mang bagay sa mundong ito. Hindi doon sa mga taong may kilala o yung mga taong may kapangyarihan. Kundi yung kanyang tiwala ay nasa Diyos lang. Kasi siya yung everything niya. Ang Diyos yung lahat-lahat sa kanya. Di ba? Kasi minsan sa buhay natin, may mga tao na dahil sa mga bagay na meron siya, minsan yun na nagiging kahati ng Diyos sa tiwala niya. Pag may pera siya at nagkasakit siya, yung tiwala niya dun sa pera niya na meron siyang pambabayad sa doktor o kaya dun sa doktor nagagamot sa kanya kasi kilala, mahusay. O kaya kung may ipaprocess siya ng mga papers, mga document, kapag may kilala siya dun sa isang government na agency, tiwala siya na mapaprocess yung papers niya. So, minsan, yung tiwala natin na dapat ilagay natin sa kamay ng Diyos, minsan doon tayo nagtitiwala sa mga taong ito. Hindi naman masama yung may tiwala tayo sa kapwa natin.
Pero siyempre, inuuna dapat natin na ibigay sa Diyos yung tiwala natin. Kunyari, magpapasa ka ng paper, dokumento. Pinagkakatiwala natin muna sa kamay ng Diyos. Lord, ang dokumento kong ito, ipinagkakatiwala ko po sa inyo na sa pag-process pong ito ay maging smooth at magtagumpay at mapurbahan man kung meron kang papa-aproba sa dokumentong ito o kaya matatanggap, papasa itong mga papers mo ito. Pinagkakatiwala mo pa rin sa kanya, di ba? Yung doktor, kahit mahusay, magaling yan, siyempre, nandun din naman ang tiwala natin sa mga doktor, sa mga professional na mga tao. Pero sabi ko nga, yung itiwala pa rin, ibinibigay natin sa Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko po itong buhay ko, nasa pamamagitan ng doktor na ito na gagamot sa akin o kaya mag-oopera sa akin, ay gagabayan mo siya, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang operasyon ko ito at yung doktor na ito. So, sa Diyos pa rin yung tiwala natin di ba? Kaya yung sa anak mo, yung anak mo naging nakatapos ng pag-aaral, tapos nakakuha ng magandang trabaho. Minsan, ang inisip natin, yung tiwala natin, nandun na. Doon na natin iaasa sa kanila. O kaya doon sa mga negosyo mo na umunlad, nandun na yung tiwala natin. Hindi pa rin dapat ganun. Dapat yung tiwala natin, Lord, pinagkakatiwala ko ang negosyo ko ito. Itong anak ko ito na nakakuha ng magandang trabaho. Pinagkakatiwala ko, Panginoon, na ikaw ang magpapala sa buhay nila. Sa negosyo ko ito, yung pagpapalain, pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Dapat yung tiwala natin, nasa Panginoon pa rin Di ba? Kunyari, may naipon ka, may kayamanan ka. Lord, pa rin, hindi dun sa kayamanan mo, yung tiwala mo. Kundi sinasabi mo pa rin, Lord, ang kayamanan ko ito, ang mga naipon ko itong Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay. At inaangkin ko, Lord, na ito po'y sa biyaya nyo, aking mapag-iingatan, kasama ng iyong pag-iingat, Panginoon, at magamit sa kapurihan at kadakilaan ng iyong dakilang pangalan. Dapat nandun pa rin yung tiwala natin sa Diyos. Kaso nagayon nga, ang realidad ng buhay, minsan kapag ang tao nagkakaroon ng posisyon, nagkakaroon ng mga possession, diba, nakikilala, o kaya umuunlad sa buhay, minsan doon na sila nagtitiwala kahit nga sa sarili nila. Diba? Kapag dahil marami na siyang mga achievement, marami na siyang mga narating sa buhay, diba? May mga degree holder na siya, may mga doctorate na o ano pa man na kanyang mga achievement sa buhay niya, minsan doon na siya nagtitiwala kasi marami na pumupuri sa kanya. So, nagtitiwala na siya sa sarili niya. Hindi pa rin dapat ganoon. Dapat patuloy tayo nagtitiwala pa rin kay Lord. Ang naman yung bagay na meron ako, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo sapagkat naniniwala ako, Diyos, na hindi naman ko ito matatanggap, hindi naman ito magiging biyaya sa akin kung hindi mo naman ipinagkaloob at ibinigay sa akin. Dapat nandun pa rin yung tiwala natin sa Panginoon. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. So ina-acknowledge niya na si Lord ang aking awit. Bakit ba umaawit ang tao? Ibig sabihin, nandun yung kaligayahan niya. Ang kaligayahan niya ay nasusumpungan niya sa Panginoon. Yung kaligayahan niya na kay Lord. Kasi 'di ba, ganoon tayo Kapag maligaya tayo, masaya tayo, awit tayo kasi yung pag-awit nakakagaan ng puso, nakaka-release tayo ng mga kabigatan, yung mga iniisip natin na medyo clouded, 'di ba? Bilang liliwanag 'yan, nagiging masaya tayo, 'di ba? Siya yung nagiging awit natin, siya yung nagliligtas, siya yung kaligtasan natin. Hindi yung mga bagay sa mundong ito ang magliligtas sa atin. Hindi ang posisyon mo, hindi ang kapangyarihan mo, hindi yung mga bagay na meron tayo na ipinagmamalaki ng mundong ito. Hindi ito yung magliligtas sa atin, kundi ang kaligtasang ito ay nagbubuhat lamang sa Panginoon kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya at hindi tayo mangangamba. So sabi ko nga, bakit yung tiwala niya ay gano'n na lamang at hindi siya nangangamba dahil na rin po yun sa kanyang karanasan sa Panginoon.
tayo rin mismo, di ba? Magpapatunay yun. Lahat tayo na dumanas na ng mga paghihirap, lahat tayo na bago natin nakilala si Lord sa buhay natin ay talagang naghikahos, naghirap, nandun sa mga problema, di ba? Marami na parang susuko na, pero naranasan natin yung tulong, yung habag ng Diyos. Kaya nga kung paano tayo na sa time na yun na parang wala nang solusyon, parang hindi na tayo makaalpas, hindi na tayo makakatakas sa sitwasyon na pinagdaraanan natin, nahirap na yon. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos na yung nagtitiwala sa Kanya, hindi niya binibigo. Kaya naibibigay naman natin ngayon yung tiwala natin sa Kanya. So, yun lamang mga kapatid. Patuloy natin pagkatiwalaan ng Diyos. Huwag tayong mangangamba. Ano man po yung mga dinaranas natin o pinagdaraanan ng mga problema, karamdaman man, kabigatan man, o problema sa loob ng tahanan, sa trabaho natin, o kaya sa mga babayarin, o ano pa man ng mga bagay na pwede nating isipin. Tanda natin kayang-kaya niyang solusyonan ng Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya. At siyempre, gawin din natin yung part natin. Diba? Pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, ang lahat ng bagay at tayo'y kikilos ayon sa Kanyang kalooban, makakaasa tayo na diringgin ng Diyos at ating makakamtan ang lahat ng ninanais natin sa ating mga puso according pa rin sa kalooban ng Diyos. So, yun lamang mga kapatid at nawan Diyos patuloy magpaala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.